Nako, tila lumilitaw na fake news. Ito hong naging pahayag ng abogado ho ni Bryce Hernandez na si Attorney Raymond Porton. Ito'y kaugnay ng pagkapa-interview ni Raymond Porton na kung saan ay sinasabi meron pa ho ng mga at least 6 na senador ang babanggitin ng kanyang kliyente na si Bryce Hernandez. Yung pala, nung siya po ay sitahin ni Senate President Tito Soto, so, iba ho ang sinasabi ng kliyente kaysa sa abogado. So, ano kaya ho mga kababayan? Dahil sa, di ba, dapat ay magkatugma yung kanilang mga sinasabi. So, ito, panoorin ho natin kasi, siyempre, alam niyo naman, dahil sa sensitibong issue, ito, no? Dahil sa may mga senador daw ho na babanggitin At nagpa-interview, ito pong si Attorney Raymond Porton. At pinagagalitan raw po nga yung kanyang kliyente na dapat wala raw pong pipiliin o sisinuhin. Ito, panoorin nyo mga kababayan kasi kakaiba ho ito na parang ang abogado mas marunong pa sa kanyang kliyente. So parang lumilitaw na ang mas may alam pa ang abogado kaysa kliyente. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni Senate President Tito Soto at ganyan din po ni Bryce Hernandez. Ito ho, panoorin nyo. Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, may napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, pero may mga insinuations na sumunod, binabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun. Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time ko na. Time mo na yan. Yes, sir. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview na abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya. Hindi naman po. Pero sa Pinagsabihan interview ko po niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sinong ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas ng information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Atty. Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Dahil, ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado lawyer Yeah, we have That's to invite him as... lawyer-client relationship. Tingnan natin. Tatanong muna Yes, tayo sir. sa mga abogado. Hindi tayo abogado pareho We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil
Your It's Honor. like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat pa klaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Atty. Porton. I got the feedback. Sir. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? ikaw, hamonin mo na lang, wag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So, Sige, Mr. Chair. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Okay, so yan ho, no? Lumilitaw kasi lumilitaw na fake news at hindi totoo itong pahayag ni Attorney Raymond Portun na kung saan nasa at least anim na senador pa raw ang papangalanan ni Bryce Hernandez. At sabi ho ni Bryce Hernandez, baka ang inaakala ng kanyang abogado yung nasa kanyang computer na kung saan ay, pero wala raw mga senador doon na nakalista, mga congressman. Ayun. At parang pinagalitan pa raw ni Bryce Hernandez yung kanyang abogado. Kasi dahil sa hindi naman totoo. So baliktad po ang sitwasyon. Parang ang naglulubid ho ng kasinungalingan ay itong si Attorney Raymond Portun. Parang sumobra ho, attorney, ang iyong mga galaw at papel dahil sa, di ba, bilang isang abogado, kung ano ang nalalaman ng iyong kliyente, dapat yun lang inyong sasabihin. Huwag mong dadagdagan at huwag mong susulsulan, di po ba? At dahil dyan, ay sabi nga po ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dapat daw po ay ipatawag ho ito sa Senado. Kasi maaring ito po ay makasira ho sa iba pang mga imahe ng mga senador at sa buong institusyon dahil sa binabanggit yan na may mga dagdag pa ho ng mga senador ang pwede raw humasangkot dito po sa flood control project. So, pero hindi po namayani ito pong Senator Bato de la Rosa dahil sa tinutulan po yan ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson. Sabi niya ho, wag na raw ipatawag dahil sa meron daw hong yung attorney o lawyer-client privilege, yung confidential daw po ito na sinasabi. Pero siguro ako sa tingin ko mga kababayan kasi nagpa-interview sa media. Itong si Attorney Fortune, dapat to magpaliwanag siya sa Senado. Siguro yung iba pang detalye na confidential para lang sa kanilang dalawa na kanyang kliyente, iyon huwag banggitin. Pero bakit niya nasabi na may 6 pang senador ang ibubunyag nitong si Bryce Hernandez na hindi naman pala totoo? So anong ibig sabihin noon? Siguro ako sa tingin ko, kasi mismong itong si Senator Wing Gatchalian din, sabi niya, hindi. Abogado nagsabi, tapos yung kliyente, ibang sinasabi. Pero kita niyo ho ba yung senyas ni Senator Ping Lacson, huwag ka na makialam. Talagang parang pinipigilan, ewan ko kung bakit. So, ayaw na ni Senator Lacson na ipatawag itong si Porton. At itong si Porton, yung kuya niya, yung Sigrid Porton, naging abogado po niya, ni Senator Ping Lacson noon sa issue po ng Coratong Baliling case yan. Okay, so kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan? So, parang lumilitaw, parang pinangungunahan ng abogado, yung kliyente, ito pong si Attorney Fortune. Payag ho ba kayo na dapat imbestigahan ho ito o tingnan at pasagutin, magpaliwanag? Ako, sa tingin ko, dapat ho. Kasi interest po ito ng publiko at meron ho ba talagang may itinatago ba o wala? O may pinipili? Or ang nasusunod ba dapat abogado o yung kliyente? Dapat ho yung kliyente. Di ba? Kung anong kanya nalalaman, yun lang kanya sabihin. Walang dagdag. Walang bawas. Di po ba? Okay, so yan lang po mga kababayan. Pag-uusapan nun natin at abangan nun natin yung mga susunod pa ho na mga gagawing pagdinig at kung sino-sino pa, kung may meron pa hubang madadagdag na sabihin natin mga personalidad na maaaring masangkot dito po sa controversial na iskandalo dito po sa flood control project.
Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.